Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Buti naman medyo tumigil na yung ulan, no? Shout out muna tayo. Disclaimer pala muna. Shout out. So ito yung shout out. PCCP Tech, hello, Sir Marco Rosales. Hello, Sir Ranmes. Drawmaker, hello po. Magandang araw din. Krauskal, hello. Ma'am Lynn Tamori, hello. Ma'am Imelda Basquines, hello. Sir Philip Estrada Carl, Sir Neil Lester. Ma'am Hana Hombre. Sir Christian Official, hello. Sir Starex. Sir Bungo, shoutout po. Not 100% naniniwala ako kay Sir Ed Calawag. Pero mas lamang naman ang paniniwala ko sa mga paliwanag niya. Yun nga di ba? Yung kay Sir Ed, kahit ako din naman, I mean, hindi ko sinasabi na sinungaling siya, no? Pero, sometimes, pag may nakikita ka, may may hindi tatanggapin na utak mo talaga di ba? Ang maganda kasi kay Sir Ed, hindi siya iyakin. Paulit-ulit ko sinasabi yun. May mga video siya na, na feeling ko na debunk ko. Diba? Katulad nung, actually hindi ako nag-debunk, na-debunk din ng KMJS. Pero may explanation siya Naalala niyo yung yung nambabato. Yun. Parang, dinebunk siya ng KMJS dun Pero, may reason siya, nakalimutan ko na kasi napag-usapan namin yun yung mga video, pati yung sa ghost ship. Hayaan nyo pag nagkasama uli kami, kasi doon sa ghost ship, di ba, naalala ko yun. Alam ko, hinahanap ko nga yung video ko nun na nireakan ko din yun. Yung hindi pa kami magkakilalang dalawa ni Sir Ed nun. Yung ghost ship, parang sa Sikihor yun na nagpapakita. Then napatunayan na yun ay ordinaryong barko lang talaga. Yung sa Sikihor. Pero may inexplain sa akin sila, nakalimutan ko na Pati yung nambabato nga, naalala niyo yun, yung may inimbestigahan na nambabato. Meron din siyang nagpaliwanag din pati siya kay Jessica Soho Kasi parang nag-viral yun, 'di ba? Na something like that. Anyway, hindi man perfect si Sir Ed, no? Pero yung tao kasi matyaga kasi kausap Tsaka hindi siya pikon. Alam naman niya kung saan ako nanggagaling. 'Di ba? Anyway, next. Happy Gray Snake, hello. Sir Erwin Rafael, hello. Yun kasi yung yung parang pag magkaibigan na kayong dalawa, tanggap mo na yung shit niya, tanggap niya rin yung shit ko. 'Di ba? Yung hindi na na-offend sa isa't isa. Kung ano man yung sabihin. 'Di ba napanood nyo nga yung video, yung dowsing rod, 'di ba? Hindi ako Parang ko sinasabi. Sabi kay Soldier, minamanipula mo yata sinasadya mo ba? Hindi naman napipikon si Sir Ed. Okay lang. 'Di ba? Parang kasi maganda rin naman yun na may talaga sa kanya, may nagko-cross-check talaga sa kanya. Kasi hindi naman pwede yung every time na may gagawin yung tao, parang totoo talaga, di ba? Anyway, move along tayo. Sir Happy Gray Snake, Sir Erwin Rafael, hello. Ma'am Lourdes Ambrosio, Sir Saiga Furinji, Sir Domingo Arador, Ma'am Kalisha Alvin. Nadaanan ko na ba si Sir Anywhere TV? Ayun, ito pala. M-Boy Castasus, hello. Sir Joban Gamiao. Sir Anywhere TV. Oy, subscribe kayo kay Sir Anywhere Subscribe kayo kay Sir Anywhere. Magaganda din ang videos nito. Ang ayoko lang talaga kay Sir
Ang ayoko lang talaga kay Sir Anywhere TV, ang tagal mag-upload ng video pero busy kasi siya sa ano sa work niya. Nasa abroad yata siya eh. Pero pag umuwi siya, nag-ghost hunt siya. Magaganda ang videos niya. Tingnan nyo. Yung ano niya. Veteran na rin to eh. Sa ghost hunting eh. Subscribe nyo Sir Anywhere TV ha. I-search nyo lang sa Anywhere TV. Sir Old School. Ay, lagi ako nagkakamali. Old Coffee Shop. Hello. Mas nag-improve ang voice over. Nag-improve ba? Yung mga entity na sinabi ni Sir Ed after interview, medyo duda na ako doon. I assume nakikinig siya habang ini-interview. Kaya nga ni-reject ko na yun eh. Pero to be fair naman, wala si Sir Ed yata nag-interview. Yun ang pagkakalam ko, wala yata siya. Nasa may kotse yata siya nun. During nag-i-interview. Correct me if I'm wrong ha. Pero kaya nung sinabi niya yung mga bata, di ba may sinabi siyang, dito may bata dito, ni-reject ko na. For the sake of pagiging fair, hindi ko naman sinasabi na, na kinold read niya yun. Para wala na lang doubt. Di ba? Hindi ko na, ni-reject ko na kagad. Kasi, yung mga reading kasi ni Sir Ed na regarding do sa bata, ay sinabi niya yon after na nung interview. Diba? Ibig sabihin, may possibilities na baka nandun nga siya sa gilid, napakinggan niya. Pero alam ko wala yata siya dun eh. Pero kahit na, hindi ko na rin kinonsider as compelling. Kasi nangyari na yon after ng interview eh. Ilang oras yung total na ginugol nyo sa Ghost Adventure na eh? Matagal yan. Nag-start kami alas 10 eh. Nakauwi na kami alas 2 eh. Kasi talagang walang nangyayari doon sa bahay. Wala puro reading yung na nagtugma. Pero yun may nangyari, may nagparamdam. Nandun kami, wala talaga eh. Diba? Sana na nga lang na-make it. Diba? Anyway, pull the trigger. Hello. Sir Gojo Ragdal na Hidwin. Sorry ha kung ko yun. Watching from Tarlac. Sa Tarlac, may plano yata kami sa saan ka Sir Gojo Ragdal na Hidwin? Saan sa Tarlac? Sa Paniki yata? Paniki ba o Paniki? Whatever kung anong Meron bang location doon? Paul Michael Gonzalez, hello. Brotherly Place, Sir Emir Crisostomo, medyo matagal na to. Anyway, proceed tayo muna dito sa isang video. Ito ay kay Sir Crips, pinasa lang sa atin. Tingnan nga natin itong video nito, yung kapre daw. Ang mga video inyong mapapanood ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Nathaniel Dizon. Ayon sa kanyang kwento ay ilang gabi na di umano silang ginagambala ng mga ingay sa kanilang bubong na hindi niya di umano alam kung ano ang gumagawa. Dahil sa tuwing lumalabas siya para silipin ito, ay wala naman siyang nakikita na kahit na ano. Narito ang mga video at pakinggan mo ito ng mabuti. Ay, sa bubong. Pag sa bubong na yan, ako, minsan nga mag-video ako pagka umaakyat ang pusa ko sa bubong. Diba? Lahat ng noises maririnig eh. Pag yung mga bubong na yan, lalo na kung wala pa siyang kisame, talagang bubong lang talaga. Mabigat ang paa ng pusa, baka akala nyo. Diba? Na ko na rin yan. Yung pusa nga dyan na mailap si Panda. Umaakyat dito sa bubong ko na naririnig ko yun pagka gabi. Okay lang. Ganyan din. Pero if wala ka talagang idea kung ano yan, nakakatakot talaga.
Pero ang unique dito, ilang gabi ano na nagkakaganyan. Ika-4 na gabi. Mula sa mga bidyong ito ay maririnig ang mga malalakas na tunog at mga pagkaluskos sa kanilang bubong na ayon kay Nathaniel ay halos gabi-gabi di umano nilang naririnig. At dahil nga wala silang nakikitang kahit anuman na posibleng gumagawa ng mga ingay na ito, ay kumonsulta sila sa isang manggagamot. Yun. Doon magi-start. Kasi yung evidence nilang kaluskos itself, hindi siya conclusive eh. 'Di ba? Siguro tinitingnan nila wala silang nakikita, no? Kasi alam mo, yung mga pusa mabilis din 'yan eh. Sometimes narinig mo yan, pero hindi mo makikita. Pero pusa talaga. 'Di ba? Minsan i-video ko, no, pagka may tumunog din dito. Pero kasi siyempre, pag kinonsult mo sa albularyo yan, na yan? Na may something na. Posibleng di umanong isang kapre ang gumagambalang ito sa kanilang tahanan. Kaya naman para sa seguridad ng kanyang asawa at bagong silang nila na anak, ay nagpasya si Nathaniel na lumipat na lang ng bahay. So yun na yun. Ang bidyong ito ay mula naman kay TikTok user, Nakia. Yun na yun. Ang bidyong ito ay isa lamang short film o pagsasadula. At ang kwento ay hango sa kanyang tunay na karanasan nang isang gabing sila ay magkaroon ng isang hindi inaasahang bisita. Yun na lang yung kapre. Yung sa kapre na yun, yung tunog na yun, hindi siya conclusive na evidence ng paranormal. It could be anything eh. Diba? Kasi kung kapre man yun, ang kapre, nakakapag-create siya ng noise na ganon. So meaning, pwede siyang maging physical. Bakit ganon laging ginagawa ng kapre? Wala na ba siya ibang alam kundi magkuskus sa bubong? Anyway, doon na tayo sa main topic. Ito, Brigada 7, dami nag-send sa akin ito eh. Diba? Yung sa dagat sa Zambales daw, tinaguri ang highway ng mga UFO. Maniniwala ba kayong isang UFO highway ang Zambales? Daanan umano ng mga UFO. Ilang linggo na ang nakakaraan, halos isang baryo ang nakakita sa isang UFO na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Ayos Dala ay malakas na liwanag. Ang mga larawang ito mga pictures ay lang turing ng mga unidentified flying object o mga nilikhang nakunan sa himpapawid. Itong part na to, pwede kasing alitap-tap to na mabagal yung shutter speed ng camera eh. Kaya may parang ganun siya na Identified flying object o mga nilikhang Pero UFO naman talaga. Ibig sabihin, unidentified, hindi siya na-identified na flying object. ay itinuturing ng mga unidentified flying object o mga nilikhang nakunan sa himpapawid. Mga nilikhang sinasabing mula sa ibang daigdig. Ang definition dyan, anyone or anything that is not of this world. So, kung hindi taga rito sa planet natin, taga ibang planet. Ito, kilala ko to. Ano to eh? Talaga to eh? UFOlogist to, diba? To artista na to. Ang mundo. Yun is, they are known as extraterrestrials. Nasakay, supposedly, dito sa unidentified flying object. Pero alam nyo, may isa pang theory. Hindi daw, yung mga ganyan na nakakapture sa video, hindi daw siya, hindi daw siya alien eh. Ito napapagkwentuhan lang naman natin Kasi
nakakwento ko din si Ray Sibayan tungkol dyan, yung host ng Gabi ng Misteryo. Diba? Pwede kasi din daw na ano yan eh, mga time traveler. Diba? Ang weirdo, no? Na kailangan lang talaga palihim lang sila na ano, kasi pagka nagpakilala daw sila, yun daw ang reason kung bakit ano eh, kung bakit hindi rin sila pwede mag-interact sa atin. Bagamat nakukunan sila ng mga video, ng mga ano, hindi sila pwede mag-interact kasi pag nag-interact tayo sa kanila, parang magugulo yung timeline natin. Parang endgame eh, no? Magkakaroon ng bagong branch ng timeline. Parang yun ang iba sa theory eh, yung mga UFO na yan eh. Kasi kung ano, Ito ang kahaba yung mga Germans daw, may experiment din na gano'n eh, yung parang isa siyang ano eh, isa siyang vessel na courting bell. Yung Wunderwaffe na yun, yung name na yun, nakalimutan ko na, yung bell, Nazi bell na parang flying object din, pero time machine daw yun. Tingnan natin yun na yung Nazi bell. Time machine. Die Glock pala. Iba pala yung Wunderwaffe. Kasi yung Wunderwaffe yata, wonder weapon, meaning. Ito, Die Glock. Conspiracy theory lang naman. Ito daw ay, ano, parang, sabagay, wonder weapon din na nakalagay eh, oh. Wunderwaffe din, to. Tama din pala ako. Wunderwaffe. Wonder weapon. Pero ito daw ay time machine daw ito eh. Yung bell na yan eh. Yun ang sabi nila, no? Yung Nazi bell na yan, Die Glock. Maraming itsura yan eh, kung ano ba yan eh, pwedeng ganito. Pwede, pero ano daw yan, parang UFO din talaga ang itsura. Diba? Kaya pagka nakakita ka niyan, pwede kasing ano yun eh, mga time traveler. Daw ha? Well, tingnan natin. ng dalampasigan ng bagay Kasi kung wala ako nakikitang harm eh, let's say alien sila, tapos makikipag-contact sa atin. Di ba? Pwede tayo mag-share ng knowledge eh. Sabagay, may mga sinasabi din na ano, lalo na US, gusto nilang solohin yung technology para sa sariling interest, di ba? Barangay San Isidro, Kabanggan, Zambales, isang pangkaraniwang fishing village. Panguhuli ng similya ng bangus ang ikinabubuhay dito ng mga mangingisda. Similya ng bangus? Ang payapang pamumuhay dito ng mga mamamayan ay minsang ginambala ng mahiwagang pangyayari noong 16 hanggang 18 ng Hulyo. Alas 4 ng madaling araw noong 16 ng Hulyo na magtungo ang magkaibigang Bert at Alier para humango ng similya ng bangus sa tabing dagat. Hindi pa man sila nakakalusong sa tubig ay may kung anong liwanag ang nakita nilang lumulutang sa tubig malapit lamang daw sa dalampasigan. Ginapangan na matinding takot ang magkaibigan nang malapitan nila ang liwanag. Ginapangan, gumapang. Baka kakaibang bagay ka ko yan, baka kung ano yan, iniisip ko baka kung isdang malaki o ano, pero iba naman po ang itsura niya eh. Basta maliwanag lang po sa loob, sa labas. O basta daan-daan siyang... Pero alam mo, kahit na wala tayong video nung nakikita nung mga panahon na to, kasi hindi pa naman uso yung mga cellphone na may video that time, mga kapanahonan ni yan eh, ni Sir Momong eh. Yung mga ganyan. Parang pag nagkikwento yung mga tao nun kasi may credibility, no? Lalo na kasi pag marami silang nakakita. 'Di ba?
I don't know. May ganong vibes eh pag yung mga kapanahonan niya pag nagkwento sila. Madilim po. Nasa madilim po kami. Nasa madilim kami kaya Biglang lumiwanag dyan. biglang lumiwanag sa bandang tabi. Pero hindi mo pwede i-discount yung ano no, yung factor na baka naman hindi paranormal yung nakita nila. Nagkataong may nakita sila. Ay, ang alien kasi considered as paranormal din, di ba? I mean, siguro may nakita sila na nun lang nila nakita talaga, na bagong-bago sa paningin nila. Kung ano man yun. Bawa kung ganito kadilim, sa ganitong oras, kung may lilitaw na liwanag diyan, kita nyo. Kitang-kita po. So sa ganitong dilim yung nakita nun. Opo. Ang lalo pang nagpapahiwaga sa liwanag ay ang pag-usad nito sa tubig. Samantalang wala naman daw tao o anumang nilikha na nagpapagalaw nito. Pero dahan-dahan po yung matagal namin pinagmasdan yung liwanag niya. Siguro may 20 minutes yun ano to eh. Tagal ah. Hindi umaandap-andap yung liwanag. Hindi naman po steady yung liwanag niya na dahan-dahan lang siyang umuusad na pa ano, ang direksyon niya pa ganun. Gaano kalaki? Malaki po. Malaki pa sa kung talagang ano malaki pa sa bangka. Ayun, ano to eh. Liwanag po sa loob, sa labas. Ano, bilog? Yung korting last quarter ho ng buwan ay. Subalit wala raw Ganyan. sa sandaling iyon, laganap ang kadiliman. At habang kinakapanayam namin si Namang Bert ay may buwan. Subalit wala itong refleksyon sa tubig. Kaya't imposible daw na buwan ang nakita nilang iyon sa tubig. Sa pag-aagaw ng dilim at pagbubukang liwayway ay unti-unting naglalaho daw ang mahiwagang liwanag. Ano kaya yun? 3 beses ding nakita ni Aling Pe Obispo ang mahiwagang liwanag. 3 sunod-sunod na mag-uumaga. Gaya sa 2 mangingisda. So ang mga factor na nakikita natin, palaging mag-uumaga doon sa time na yun nagpapakita. 'Di ba? Then kasing laki siya ng bangka daw eh. Yun yung mga clue. Nagkakatugma ang hugis nito sa nakita ni Aling Fe. Ganyan nga. Ganito po siya, oh. Ganyan nga po siya, oh. Ganyan. Ito po ilaw niya. Ganyan. Ilaw din ito. Ngayon, nung palayo na po siya, ito, parang ito lang ang nakadikit sa lupa, patayo. Ito yung maganda. Sa ibang tao, ibang account yung ano, yung nakikita. Sa tubig. Sa tubig. Sa tubig. Opo. Nang ano yan, parang crescent moon yan eh. Baka naman ang Wala. tingin nyo, Yung bata, walang kasensor-sensor nung araw eh, no? reflection ng buwan. Wala nga pong buwan. Ano kaya kung nakita yung bata sa panahon ngayon, ano? Ganyan yung itsura niya. Kay Aling Fe, may kung anong kilabot ang lumukob sa kanya. Lalo pat, parang pinakikita. Nakita yung bird mo nung bata ka. Nasaan na kaya yung bata na yan ngayon? ng naturang liwanag. Waring dinadalaw sila dito tuwing mag-uumaga. May tunog kayong naririnig? Wala po. Wala po. Wala pong tunog na narinig. So talagang ilaw lang. Opo, ilaw. Mga ilang beses nyo siya nakikita? 3 madaling araw po yun eh. Huwebes, Biyernes, Sabado ng madaling araw. Anong oras? 4:30 po. 4:30 ng umaga. Alas 4 hanggang 4:30. Consistent, ano? Naiugnay ng mga taga San Isidro na posibleng UFO o Iniisip ko, kung bilog yon, may theory na ako kaya lang crescent yung ano yung korte eh. Kasi kung bilog yun, pwedeng, alam mo yung phenomenon na energy ball? Energy ball. Parang energy ball. Iba naman lumalabas sa energy ball eh. Fenomeno. Ito yung totoong San Telmo eh. I don't know kung AI ba to. Merong real footage nito eh. Ito yung na-news. Ito yung pinakamalupit na video ng San Telmo na nakita ko. Ito oh.
A rare and mysterious thunderstorm phenomenon occurred in Rich Valley, Alberta last week, and it was Yung captured ganyan. by Global News watchers Ed and Melinda Party. This glowing blue ball of light is called ball lightning, and it appeared behind their home just moments after a very intense lightning strike occurred. It lasted for about 23 seconds before they heard Kaya lang, 23 seconds yan na, na tumatagal. sound, and then the light quickly disappeared. Now, although ball lightning is very rare, there actually have been over 10,000 reports of these from around the world, dating all the way back to the 12th century. Reports from pilots, sailors, scientists, and everyday people. But only a handful of Diba mga sailors nangyayari din sa dagat? have actually been documented in a video this well. Ball lightning can range from size from grapefruit to basketball, sometimes even meters wide, and the light can vary from red to blue to orange or yellow. They are typically found sort of just above the ground, and they sort of float or hover right above where the lightning strike actually occurred. However, there have been reports of these balls actually moving, and sometimes even moving through windows and moving indoors. Ball lightning is not an optical phenomenon. It is a real thing, and it's caused by intense thunderstorms. But scientists are still trying to figure out the exact cause. Now, Diba? Totoo yun. Ito yung tinatawag na San Telmo. Diba? Napaka-rare niyan. Talaga mamamangha kapag nakita. Yan yung unang theory ko dito sa nakikita ng mga mangingisda. Kaya lang, same sila nung korte ng para siyang buwan, di ba, na last quarter ng buwan. Nagtutugma dun sa So, may eliminate yung energy ball na yan sa theory ko. Ano kaya to? Identified flying object ang liwanag na napadpad sa baybaying ito ng Kabanggan. Subalit sa pagkakataong ito, ang UFO ay maaaring tawaging unidentified floating object dahil marami ang nakasaksing lumulutang ang liwanag sa tubig. Nagpalipas kami ng gabi sa Dalampasigan. Medyo kumikidlat-kidlat din, di ba? Kami. Same circumstance yung nakita natin nung time na yung kanina, yung sa newscaster, di ba? Kung magpapakita ang mahiwagang liwanag. Hanggang sa mag-uumaga ay umaasa pa rin kami, subalit wala kaming nasaksihan. Hanggang sa tuluyang magsabog ng liwanag ang haring araw. Magsabog. UFO. Nakipagkwentuhan ako sa mga mangingisda na kumukuha ng similya ng bangos na nagsabing nakita din nila ang liwanag sa ibabaw ng tubig. Sinisiguro nilang hindi isda ang liwanag dahil noon lang daw sila nakakita ng gayon. Subalit may nakasaksi na ang naturang liwanag ay nagmula muna sa Himpapawid. Saan daw nang galing, Manong? Galing po sa taas. Sa itaas? Sa taas, opo. Pagkatapos po? Tapos bumagsak dito sa tabi. Bumagsak? Bumagsak. Alam ng mga tao kung ano yung bumagsak na yun dyan? Ay, hindi nila alam dahil maliwanag. Maliwanag. Pagkatapos po? Pagkatapos nawala yun, mga around 10 minutes, doon lumutang naman sa laot. Lumutang na naman doon sa laot? Pataas. Anong itsura? Parang itsura ng buwan. Buwan nga Same description no? O mga bumibis. Naghahanap ako ng lead na kung bilog yun, energy ball yun Sitang ibang nilikha mula sa ibang bahagi ng kalawakan. Base sa karanasan ng mga taong eksperto sa pagpapaliwanag sa ganitong mga kakatwang pangyayari, ang lalawigan ng Zambales kagaya dito sa baybayin ng bayan ng Kabanggan ay madalas dinadalaw ng mga nilikha mula sa ibang daigdig. Ayos Totoong daanan ng Zambales, no, and its regularity and dumadaan doon to the point na merong mga grupo na talagang binabantayan yan at nakikipag-communicate sila. Yung Pinatubo area, isa sa mga regular na daanan nitong supposedly ships of spacecraft ng mga extraterrestrials. Kilala si Roy Alvarez, isang dating na may kakayahang kumausap at madalas na makakita ng mga UFO. Malawak ang kanyang karanasan sa larangang ito. Ayon pa kay Alvarez, hindi na raw dapat pagtakhan ang mga UFO sightings.
unidentified flying object ay nagiging identified na. At pati yung mga kung sino man ang sakay dun sa spacecraft, no? Na-identify din. Nagkakaroon ng communication. Noong 1993, sa pagitan ng buwan ng Abril at Hulyo, may 250 beses siya nakakita ng UFO. Suki pala na UFO to si Sir eh. Mapalad daw ang mundo dahil ang mga napapadpad dito mula sa ibang bahagi ng kalawakan ay pagkakaibigan ang nais ihatid sa atin at hindi upang tayo'y pinsalain. Kung pagkakaibigan, bakit hindi sila yung talagang magpakita na ng lubusan? Bakit palaging puro palihim, di ba? Ang mga UFO dito sa Pilipinas, they belong to the forces of the light na tinatawag. Mean to say the good guys. Because merong bad guys. Yung pumupunta rito, those are the good guys. Forces of the light. Kung UFO man o identified flying o floating object o galing sa ibang daigdig ang napadpad sa baybayin ng Zambales, sana'y tunay na kapayapaan ang hatid ng mga ito at hindi magambala ang payapang pamumuhay ng mga mamamayan dito. Mula sa bayan ng Kabanggan, Zambales, kasama sina cameraman Jemo Soho at Ador Tadipa, para sa Brigada 7, ito si Abner Mercado, reporting. Di ba parang yun? Nagpasa-pasa lang na kwento. Kasi sometimes, no, pag may isang nagkwento, kinuwento doon sa isa, parang ang dating naranasan niya rin yun. Kahit hindi naman, di ba? May mga ganun eh. Nakita, ganyan talaga. Tapos sasabihin sa, ganyan yung nakita. Kaya sometimes nagtutugma-tugma yung kwento, di ba? Anyway, whatever it is, hindi siya malinaw eh. So, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye!